Ito pa pinakahuli ko sa gabing ito na vlog at ito ay para sa buong Pilipinas at mga lahat ng mga Pilipino. Ito po ay magandang gabi po, Mr. Jagger Yarte. Pinakauna po kayo. At habang nag-aantay tayo ng mga audience, ay siguro magkwento muna tayo ng mga kung anong dapat ikwento. Halimbawa, magkwento muna tayo pa sa kalye tayo. Alam mo, ang buhay talaga sa ngayon talaga masalimuot. No? Napaka-komplikado para isipin kung anong solusyon sa bawat problema. Ang pinaka-problema kasi, unang-una, wala kang makikitang solusyon na tama manggaling sa pinakamataas na leader ng bansa. At tila baga, walang manhid ang ating mga pamunuan. Pero bagong lahat, pagpakilala ako si Dr. Engineer Toto Bunyug Kausing. At ang ating pong pag-usapan ay another naman na kwentong katotohanan at magbibigay po ako ng tinatawag na aking kritisismo o pagpuna o opinion. Kaya ito po si Toto Kausing ay pinakamatapang na vlogger. Walang takot kung bumatikos. Kaya ang matatamaan, huwag magalit. Okay? Ano lang ito? Walang personalan, pero matatamaan, huwag lang magalit. Pero bago ang lahat, siguro magjo-joke tayo. Ang nais kong i-joke habang nag-antay tayo ng audience ay siguro ganito, mukhang naubusan ako ng joke. Tingnan ko ano pang pwede kong i-joke. Tingnan natin mga Tagalog jokes. Okay, yung joke talaga na mapail-o-il ka sa sarap. Okay, mga hugot-hugot tayo ha. Okay. O ito muna, unahan natin. Friends lang tayo ha. Walang Malaysia. Kahit Indonesia, wala. We're just friends. No Malaysia. Ibig sabihin Malaysia, malis kung sa English. Malaysia, ano bang ibig sabihin ng Malaysia? Ang Malaysia po ay isang bagay na intensyon na ginawa mo kahit mali. Ayan, ang ibig pinakamadaling kahulugan ng Malaysia. Ginawa mo, alam mo na mali, o alam mo makakasakit ng tao, ay ginawa mo pa rin kaya may Malaysia. Kaya friends lang tayo, walang Malaysia. Indonesia. Ibig sabihin ng spelling ng Malaysia, yung bansa. Sabi nyo, taga Baguio ka ba? Bakit? Because you're so cold. Okay. Ingat ka. Marami ng pa-fall ngayon. Be careful. Many are leading others on these days. Okay. Sa limatik ka na nga lapitin, pinagtabuyan mo pa. Aba. Yung mga iba naman, para naman sa mga jobless, ano ka ba? Pinangakuan na nga kita bigyan ng trabaho. Gusto mo pa sweldo? Oh. Sabi niya, yung love story natin parang flight ko. Akala ko delayed lang. Yun pala, canceled na. Alam mo, yung pag-ibig, parang cook din kuminsan di ba? Kuminsan may regular, minsan sakto lang, minsan zero. Yan, cook zero, labas niya. Tapos, sana the journey of 1,000 miles begins pag may pera ka. Sabi ni Miriam, gusto mo ba ng trabaho na sa pagbibiyahe mo, laging puno ng perang kamay mo? Anong gagawin mo? Mag-apply ka na lang ng pagkakonduktor. So, sabi niyang isa nito, ang pag-ibig ay parang itinerary. Madalas hindi nasusunod. Isa, buti pa kay Manong tricycle driver,
₱25 lang, special ka na. Oh, may isang nag-apply sa kwan, nag-apply na binata, nag-apply ng trabaho. Nag-apply siya, in-interview siya. "Anong pangalan mo?" "Si Jose de la Cruz." "Oh, ngayon, ano ka, single?" Sabi niya, "Hindi, merong sidecar po." Ayun. Hanggang diyan lang muna tayo. Siguro, marami na tayong audience. Okay, puwede na 'to. Okay? So, Marie Altura, Ruel Kaagbay, Roylan Marlang, magandang gabi, Kuya Toto. Dahil diyan, kakampanya natin sa Pasay sila, Wawi Manggira. Ay, nagkataon na si Wawi rin ang gusto ko suportan. Sino pa bang ibang tumatakbo diyan? Ah, Vice Mayor si Bong Tolentino. Sige, sige, gusto ko ito. Si Une Bayuna, gusto ko rin ito. Sino pa mga konsyal natin? Pakilista nyo mga konsyalis natin na nirekomenda sa District 1 tsaka District 2, Roylan Merlan. So, R.E. Dion, idol kita, okay, because of your aims to eliminate corruption versus some government officials. God bless ka, Toto. Mabuhay ka. Salamat po, R.E. Dion. Si Aling Marie, magandang gabi po. Magandang gabi. Bog Saddam, grabe, sugal na uso ngayon, sir. Sugal? Ay, nako. Ang atin ngayon ay meron po tayong pasabog. Pasabog. Ano yun ang pasabog natin? Ha? Uy, Nini Balmoria, kamag-anak ng misis ko. Si Kabsat Cruz. Sa California ba may ano rin? Meron din ba ano dyan? Meron din pugo? Akala ko ba walang kamatayang pugo? Andito pa rin, Resback. Frederick Iloro, good eve, Idol Toto Kausing for Senator 2025, mabuhay po kayo. Ngayon, ang pag-usapan pa natin, ito po hindi biro. Hindi ko alam po kung may connection ito sa mga tiwali na mga tauhan ni Bongbong Marcos. Or, pwede rin ang sitwasyon na si Bongbong, kunwari, nag-utos na ipasara ang mga pugo. Yun pala, gusto. Gagawa lang na diskarte. So, Jigger Yarte, Aling Marie, masasiyahin na vlogger. Aplio, Samsyupo. Good evening, attorney, watching from Hong Kong. Wow, na-miss ko ng Hong Kong. Tapos si Marie Altura, yes po, Wawi. Sige, Wawi tayo ha. Ano ba, okay ba yan? Maasahan ba natin si Wawi? Ang problema ko lang ganito ha. Ilan bang tumatakbong mayor dyan? Basta kaya ang mission ko, ibagsak si Amy. Ngayon kung magaling si Wawi, itanghal si Wawi. Yun, ganun ang mission natin. Si Yoyong, Pag-asa ng Bayan, Kalbunyog, Engineer, Attorney, Dr. Toto Kosig. Yun, ipagdasal nyo na maisama ang pangalan po sa official list of candidates. Lily Rodota, good evening. Augusto Consorte, Maray na Banggi sa mga Bicolano, Maria Altura, so Mapia Bengi sa mga kabalin ko, Naimba Garabim sa mga kabsat ko, Mapia Masantos Yalabi sa mga Pangasinense. So ano pa si Jigger Yate, nagtawag ko na. Si Bog Saddam, kumusta ka dyan sa Coronadal? Hindi ba basta dyan? Di ba piyesta din sa Coronadal City? So, inaanyahan ko kung sino malapit-lapit sa Coronadal City, pasyal po kayo sa bayan na kung saan ako isinilang. Alam mo, kung papasyal kayo dyan, makita nyo kung bakit ako naging matalino. Kasi dyan po ako lumaki. Dyan ako pinanganak. Pinanganak ako, kahit ang alam ko, nanay ko, tatay ko, walang pera. Laging walang kumakalam ang aking sikmura. Pag pumapasok po ako sa school, lalakad po ako 3 kilometro papunta, 3 kilometro pabalik. Ganun sa school, araw-araw. Tapos, wala pang laman ang tiyan. So ngayon, kung minsan, maswerte na, mayroong maisasaing ako. Grade 1 pa lang ako, Jubar. Grade 1 pa lang ako, marunong ako magsaing. Ang sinasaing, wala pang gasol nung araw. Wala pa yan. Ang ginagawa ko kada Sabado, pumupunta ako sa bundok sa tabi ng bahay namin at nangangahoy para
ibibilad ko sa araw at gagawin ko mga itak-itakin ko yan at magiging sa English pang tawag dyan, firewood. Hindi ko alam sa Tagalog anong tawag dyan. Panggatong ha. Pero at least magaling ako dyan. Meron ako diyang tinatawag na parang turutot, pang-ihip ng hangin para sumindi ang apoy. Expert ako dyan. Pero minsan lumuluha laging mata ko pag basa-basa pa ang kahoy. Nako. So at least, kinikwento ko lamang ito. May kinalaman po ito sa mga bata na aking ipipresenta dito kasama po sa mga ating topic ngayon. Ladies and gentlemen, wala talagang kadala-dala itong pamahalaang ito. Hindi ko alam kung ito'y nanunubok o'y kakampi ni BBM. At bakit naman? Ginawan pa ninyo, iyan ba ay sadya? O yan ba ay panunodya? Bakit kayo dyan sa Pasay City? Bakit ang inyong mayor at inyong mga konsyal? Bakit po kayo nagpasa ng ordinansa na magbibigay ng prangkesa sa mga maliliit na pugo? Bakit? Akala ko ba ay bawal na, sinasabi ni BBM. Yan pala meron. Yung kausap ni Amy dyan, balita ko. Sabihin mo nga, Miss Amy Lacoste, Calixto Rubiano, yung mga kilabot na mga bata sa Pasay. Kilabot na mga demolisyon sa Pasay. Paliwanag mo nga, bakit inaprubahan yung ordinansa? Patraidor na pag-aproba ng ordinansa na tinatiming ninyo, oras na manalo kayo, sa after June, pag panumpa ninyo, siyempre malamang mananalo kayo. Pag panalo ninyo, magsisimula naman operation, package. Maliliit na pugo. Yan po ang gagawin nila. Pinakauna, matindi talaga, mas matalino ang mga politiko sa Pasay kumpara mo sa mga politiko sa ibang lugar. Pero hindi ko rin alam kung ibang lugar ay gumawa ng diskarte din ganun. Ang kausap nila dyan ay yung may-ari ng Double Dragon. Yung Double Dragon na department store makikita nyo dyan sa tabi ng kalsada, dyan sa EDSA Extension, Ross Boulevard. Pagpasok mo sa Mall of Asia, bandang kaliwa, yan, napakalaki yan. So, as if we have not yet learned. Kaya nga, sa ganito, ang aking tuloy na theme song na gusto kong i-dedicate sa pamahalaan ni Bongbong o BBM ay may bagong Pilipinas, bagong buhay, bagong bansa, sa bagong lipunan. Ay, bagoong talaga. Ay, wag nyo na nga ulitin, BBM, yung kanta Bagong Pilipinas. Alam mo, BBM, hindi ko alam kung sino ang nag-advise sa'yo. Bakit mo ni-revive yung kanta na yan, na sira na yan? Marami na pong pinatayan, libo-libo na pong Pilipino pinatay ng kantang binuo dyan ng tatay mo. Yung Bagong Pilipinas yan. May bagong silang, may bago ng buhay. Matagal na po yan. Sira na yun. Paulit-ulit sirang plaka na yan. Dapat baguhin mo, pangit pakinggan. Sa mga kasing edad ko, pangit pakinggan yan. Kasi bakit? Umabot kasi kami sa panahon na iyan ang tugtog sa grade 1 pa lang ako. Magsasaludo, Panatang Makabayan, Inibog o Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi ko na-memorize kayo yun. Pagkakanta ng Bayang Magiliw, may memorize ko, pero lahat ng mga pupils, estudyante, pagdating sa ang mamatay ng dahil sa iyo, ang lakas-lakas. Pero pag yung gitnaan, umpisa na Bayang Magiliw, yan ang mga kabataan nung araw. Tapos pakantahin pa ng bagong lipunan. Kaya the vestige of the past should have been removed. It should not have reminded the Filipinos of today of what
how dark our yesterdays. Huwag na kayo magmagaling. Talagang maraming pinatay, mas marami pa kay Duterte ang pinatay ni Marcos Sr. Hindi alam ng mga kabataan ngayon yan. Sobrang dami po. At kung peke naman ito si Erwin Tolpo, peke ang US citizen, peke rin ito si Marcos Sr. Pinike niya ang mga gira-gira niya para makapagkakuha ng rason, maideklara na martial law. Ganun po nangyayari dito sa bayan natin. Kaya, kayo naman dyan, Amy Calixto, wala kang iniisip diyan para sa iyong mga constituents. Papa-re-elect ka pa ulit. Ang kapal naman ng mukha mo, sobrang kapal. Saan ka kumuha ng makapal na mukha? O ikaw naman, kaibigang Tony, Congressman, ano naman, moderate the grade of your sister. Grabe. Tapos, ang anak ninyo, patakbo nyo congressman o kung sino-sino, ang inyong anak ba gagawin nyo konsyal? Political dynasty pa rin, hindi nagkakaiba ang nandiyan na namamayani sa Pasay. Tumatakbo si Amy. Tumatakbo si Tony Calixto. Magkakapatid. Mayor si Amy, congressman si Tony Calixto. Yan ang klarong-klaro na political dynasty yan. Kaya, sino ba sa Pasay ang tutulong sa akin ng magbibigay ng budget at sino ang pepirma sa Pasay? Gagawa ko ng disqualification case laban sa mga magkakapatid na Calixto, pati yung mga anak nila na tumatakbo. Kayo ang pepirma, akong gagawa ng kaso. Pero maghanda kayo ng pambayad. Ang babayad ninyo sa COMELEC, 10,500 kada kaso. Tapos, siyempre, may gastos pa sa papel niyan. Sabihin natin, mag-budget na lang kayo hanggang 25,000 pesos para kasya na lahat. Manghanap ako ng mga abogado ng mga kaibigan ko at sila magtatayo na abogado para sa inyo. Hindi na ho kami manghingi dyan ng tinatawag na acceptance fee. Para lang yan sa bansa. Hindi para sa mga taong tinayuan na pro bono. Hindi. Para sa bansa. Kaya, yung mga taga Maynila dyan na nakikinig, yung mga taga Makati dyan na nakikinig sa akin, yung taga Quezon City na nakikinig sa akin, yung taga Las Piñas na nakikinig sa akin, yung taga Taguig, mga Cayetano din dyan nakikinig sa akin, yung mga taga Pateros, simulan natin sa Metro Manila at mga kalapit na mga syudad dito sa Metro Manila, kagaya San Jose del Monte. Sino ba? I-challenge ko si Irene Bonita del Rosario. I-challenge ko sa iyo, bigyan mo ako ng filing fee, sasampa ko na disqualification kasi alam ko tumatakbo na mayor dyan si Congresswoman Rida Robes. At tumatakbo naman na congressman, papalit sa kanya yung kanyang asawa na si Arturo Robes. Kailangan sampulan natin. Ang tanong, mananalo ba yan? Sagot, malaki ang chance ko, I never lose hope. Malaki ang chance ko na mananalo. Ano pong basihan ko? Na anti-political dynasty. Kasi sinasabi po, ganito po sa ating konstitusyon, pinakamataas na batas sa Pilipinas. Nagsasabi, Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution says, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Katwiran na mga yan, wala namang batas eh. Kaya tumatakbo kami. Parang si Erwin Tolpo at si Ben Tolpo. Wala namang batas eh. But if a law comes along, then we will abide by the law.
Katwiran ng mga katwiran ng mga bobo yan at saka mapagsamantala. Wala silang ibang maisip na creative na dahilan. Kung sino man ang makarapit na lungsod, Malolos, o Antipolo City, ano pang malapit na lugar, Marikina City, tatakbo si Teodoro, congressman, pero dinisqualify siya ng Comelec. Laban kay Coco Pimentel. Tatakbo misis niya, mayor. Ganon din si Kimbo. Tatakbong mayor. Tatakbo din natang si Miro Kimbo, yung husband niya. Ay, what future will our country get if we have people who are educated but yet defeated by their greed? Dapat ibigay nyo na sa iba na wala na tuloy ang equal access sa public service. So anyway, basahin ko, Team Manguera, o Team Wawi ito ha. Ang kailangan ng Pasay para sa ikabubuti ng Pasay sa pumumuno ng ating bagong mayor, Wawi. Malamang manalo si Wawi. Alam mo bakit? Alam mo ba bakit, Michelle? Kasi katunog ni Piwi, di ba? Mayor si Piwi, Wawi. Naku, ito yung nag-reincarnate. Parang nabuhay si Piwi sa katauhan ni Wawi. Oh. Vice Mayor Bong Tolentino, Congressman Oni Bayona. Oh. Yan, mas suportahan ko to. Ang akin pong advokasya sa ngayon, nasaktan po ako, umiyak ang aking puso nung nakita ko yung mga bata na dinimuli sa mga bahay na hindi man lang inaruga, hindi man lang binigyan ng gatas at kinuha pa yung kanilang mga damit, ang kanilang mga notebook sa kanilang pag-aaral ay kinuha pa niya. Kanina mayroon na naman ginawa kasi natagpuan na naman sila sa kalsada. Hanggang ngayon po na nag-uusap tayo ay doon pa rin sila sa mga kalsada natutulog. At hanggang ngayon po ang iba ay nagtitinda para na mabubuhay sa kalsada. Ngayon, ang ginagawa naman nila, sinusugo ang kanilang mga utusan na wala ring konsensya at kanila itong kinukuha ang mga damit, ang mga ballpen, ang mga notebook, ang mga lahat ng mga binibenta na kinukuha. Makatwiran ba yan? Kung makatwiran yan, legal ba yan? Kung legal ba yan, maka-Diyos ba yan? Asan ang Diyos sa inyong mukha, sa inyong mga mata, sa inyong mga isipan? Saan ba kayo nag-aral? Saan ba kayo lumaki? Pagpalitin natin ang sitwasyon. Kayo nga naman na mga dyan, gagawin, gusto nyo ba gagawin sa inyo yan? Tapos, patraidor kayong bubuhayin ang pugo sa Pasay. Inutos na ni BBM na wala ng pugo, tapos inyong bubuhayin nyo. Oh, yung pugo na pinakauna na ni-raid ng PAOK, andyan yung sa William Street. Malaking pugo. Yung pugo na building dyan ay nakumpiska na yan ata. Kung nakumpiska ba yan, kailangan gawawa kayo ng paraan. Sana kung manalo ito si Wawi. Kung manalo ka, Wawi, manalo ka, Bong Tolentino, kung manalo ka, Oni Bayona, please lang, gumawa kayo ng hakbang, tulungan ko kayo sa mga legal na hakbang, kung paano gagawin, at kukunin yung pogo na mga building dyan sa William Street, sa FB Harrison, at gagawin yung ospital sa District 1 ng Pasay. Kasi may ospital naman sa kabilang distrito, yung Pasay General Hospital. Yun ang ospital na nakikita ko na pinakamarumi sa buong Pilipinas. Saan ka makakita? 5 stories ang ospital. Ginagawang bodega, 5th floor, 4th floor, 3rd floor. Ang dami-dami mga Pasayino na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng gamot. At bakit hindi mo ibuhos dyan ang budget sa ospital? Amy Calixto, Lacoste, Robiano. Oh. Ako naasar ako eh. Kita ko ito, ordinansa ito ninyo ng budget ninyo. Ang budget ninyo po ay 9 billion 350 million. Ang malaking pondo ay nilagay sa Office of the City Mayor. 557 million
798,266 pesos and 45 centavos. Tapos, sa ayuda mo, tumatakbo 800 plus million sa makatwid. Dinagdag mo ayuda, dagdag mo sa budget mo sa yung opisina, mahigit 1 bilyon ang iyong pundo. Pagkatapos, ang ginagawa ninyo, kinukurap nyo mga judge, kinukurap nyo ang mga pulis, kinukurap nyo ang mga piskal, kinukurap nyo ang mga public attorney's office. Bakit ko nasabi? Bakit mo pa sila bigyan ng allowance? May mga sweldo yan, ang malalaki sweldo niyan. Igastos nyo lang ito sa mga tao sa Pasayino. Ang isa pag nakita ko dyan, tingnan nyo, umiiyak talaga ang puso ko. Makikita ko yung mga bata, mga anak ng mga magulang kung saan nakatira doon sa dinimulis, mga sinirang mga bahay. Baliwala lang sa kanya. Hindi ko alam kung saan ang puso niyan, kung sa ilalim ba ng kanyang paa? O kung may puso o wala. Tinitingnan kong budget ninyo eh. Gawa ng budget nito, mga swapang ang gumawa nito. Kasi panay ayuda. Akalain mo ni meron ng akap, ayuda? Meron din kayo. Mamimigay si Romualdez, mamimigay din kayo. Anong klaseng gobyerno ito? Naasar na ako. Ang mga politiko ngayon, napipiling nila, nasusukat ang galing ng pagiging politiko. Saan? Sa paramihan ng pagbibigay ng ayuda. May nabalitaan pa ako dyan. Yung tao ni Amy Calixto Lacoste Rubiano ay lumapit diyan sa kapitana ng Barangay 159 sa Pasay para magpaalam na mamimigay sila ng ayuda na tig 500 na ang tawag ng ayuda ay EMI. Ano yung EMI? Pangalan mo yun, di ba? Pangalan mo yun, di ba? Ha? Mayura Lacoste? Bakit mo ipangalanan ang ayuda sa iyong pangalan? That is vote buying. Out and out vote buying. Nakaririndi. Grabe kayo. Mamimigay tig 500. Pagkatapos, yung kapitana nilapitan, sinabi, pag-usapan, isangguni sa buong baranggayan. Ang problema nito ni Amy Calixto, taga Barangay 159 din siya. Hindi niya makontrol ang kapitana ng 159. Gusto niya diktahan. Alam mo anong ginawa? Nagsampa ng kaso sa Office of the Mayor. Yung DSWD officer na inutusan na magpapaalam na maggagamitin ang gym ng barangay, mamimigay sila ng tag 500 na EMI. Vote buying yan eh. Bigay-bigay pa kayo ng EMI. So, anong nangyari? Akalain mo, sinampahan yung babae, sinasabi ito, "Oy, hindi na po ako kapitan, kaya hindi nyo ako masakop mga kasuhan." Bakit? Ang naging kapitan na pala, yung mister niya. Kaya mali. At saka, kapitan, yan, itanong mo sa mga abogado mo, Amy Calixto, kung talagang nagkamali ang isang kapitan, ikasuhan mo yung kapitan, dapat may personal na alam ang kumakaso, ang gumagawa ng salaysay, base sa kung anong ginawa ng nirereklamo. So, ginawa nila, yung inutusan nila na DSWD officer,
Nagsampa ng reklamo. Saan? Office of the Mayor? Anong klase? Tingnan mo po sa batas, Republic Act 7160. Ang kapangyarihan sa pagpaparusa, sa pagdidisiplina sa mga barangay kapitan ay nasa kamay ng City Council, hindi sa kamay ng Mayor. Grabe ka. Ang tawag ko dati sa Pasay General Hospital, Patay General Hospital ang tawag ko dyan dati. Nung ako ay editor pa ng People's Tonight kasi maraming patay dyan. Kulang-kulang ang gamot, kulang-kulang ang doktor. Ngayon, nung huli, nakita ko mga litrato. Ang litrato niyan, yung 5th floor, bodega. 4th floor, bodega. 3rd floor, bodega. Ang dami-dami nangangailangan ng mga pasyente ninyo. Imbes na hospital bed sa nilagay ninyo, ang mga basura na binubudigan ninyong nilalagay nyo. Tapos, yung nakumpiska na building ng Pugo dyan sa William Street Corner, F.B. Harrison, gawin nyo na rin yan ng hospital, Pasay General Hospital 2. Anong klase kayo? Anong klase pamahalaan kayo? Bakit binibigyan nyo ng primera na yung pangunahing priority, yung mga ayuda? Ang mga judge, ayudahan nyo pa yan? Ang dami, laki-laki ng pera, laki-laki ng sweldo ng mga yan. So, ako lang, binlag ko ito kasi nagulat ako. Akalain mo, City, ang lakas ng loob, magpapasa ng ordinansa, bubuhayin ang maliliit na pugo sa Pasay? Anong klase? Talagang capital, gambling capital of the Philippines talaga yung Pasay na yan, kailanman. Talo pang Pampanga dyan. Talo si Bong Pinida dyan. O ito ngayon, sariwain natin. Kagabi, marami namang mga bata ang nagrereklamo. Titingnan natin kung paano tutulong natin sa mga bata. Parang gusto ko kantahin eh. Ay, nako. Sandali lang, ibuksan ko muna yung mga website ng mga kabataan. Ito. O, tingnan nyo. Yan mga bata na nawala ng bahay. Tingnan nyo. Tingnan mo, Amy. Ang puso mo ay bato o bakal? Yan. Tingnan mo, mga bata, kumakain ng kanya-kanya, walang bahay. Tapos, yung mga tauhan kanina, kinuha pa, tingnan mo, kinuha pa yung mga damit nila, inubos. O, yan, ang mga bata na yan. Paano mo pakainin yan? O, yan. Ano ba yan, Amy? O, kita mga ibang Pasayino, dito nakatira sa island, oh. Walang matiran eh. Naglagay lang ng kasyel na sa folding bed. O, yung mga bata, oh, na walang bahay. Ano gagawin natin dito? Yan. Yan. Mga cute mga bata, oh, kahit na walang kain. Yan. Masdan mo ang mga bata, ang sagot, Amy yung makikita. Gising na, o Amy Lacoste. Ayan, tingnan mo.
Anong programa meron ka? Huwag ka na mangako pa kung anong gagawin mo, Amy. Wala ka ng buhay. Tumawa ka, Yan. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ano nagkatawang bata? balik. Mama, wag mo ako pala, ha? Ano? Wag mo ako pala, ha? Sino O yan. Ganito lang pa. Do these exercises Anyway. every morning. Hanggang dyan lang muna tayo. Hanggang naman maraming salamat po sa mga nakikisabay sa aking na alaala ko lang yung mga batang yan. Hanggang ngayon wala pa po silang tulong na natatanggap. At ang pinakamalaking istorya lamang dito, yung Pasay, ang tapang-tapang, ang kapal-kapal na mukha ng mga konsehal dyan, at saka vice mayor, at saka yung mayor. Akalain mo magpapasa ng ordinansa. Tapos, i-authorize nila yung mga maliliit na pogo. Alam mo gagawin sa pogo? Inibang pangalan. Pagkatapos, kunwari sa lugar na maliliit, makikita mo legal. Pero pag pumasok ka sa loob na tinatago, doon mo makikita ang illegal na pogo. Magtawag na lang ako, Johnny Gargarita, pareha tayo ng kapalaran. Anyway, pag yung sikat ako, di maging sikat ka rin. Roylan Marlang, balak ko magpakain ng mga kawawa. Magpa-schedule ka nga, Roylan. Sabihin mo sa akin kung ano, kaya tawagan ko sila. Si Ros Cruz, Kamsat. Tama. Sana yan ang ayuda dapat yun sa mga batang yun. Ano ka ba, Romualdez? Bakit sa akap mo binibigay? Bakit sa mga trabahante ng mga isa mo binibigay? Ito ang mga bata. Hanggang ngayon, wala makakain. Algie Gabini, good evening po, Attorney Toto. Vicente Ferrer, our elections are generally peaceful, free and orderly, but never honest. Yun, yan. The best description. Tama, the best description so far. John Ray Gargarita. Yun dapat mo baguhin, Attorney Toto, kapag mabigyan ka ng pagkakataon, mahalal bilang Vice President. Magtatakbo at ako ng presidente na lang eh. Antonio Binsosiso, sana manalo ako sa loto para may pangkampanya ko. Pastora Raela, Republic Act 7160, iyan pong child abuse. Kaya nga, Amy Calixto, handa ka na ngayon. Bukas o sa sunod bakalaw o sa linggo, magkakaroon ako ng oras, gagawan ko ng reklamo na child abuse, endangering these children. You will be imprisoned up to 15 years. Marilo Fabian, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, yung pagpadimulis nyo, pati si Judge dyan madadali. Si Judge Judge Nieves Tan. Magpalit ka na ng pangalan mo para hindi ka mapahiya, kaya araw-arawin talaga kita. Roylan Marlang, ay totoo yan, Kuya Toto, ang pinakapatay na ospital sa Metro Manila. Alam mo ang tawag, may kanta niya sa bagong theme song ng Pasay General Hospital. Kasi maraming namamatay dyan. Alam niyo ba, ang tawagan niya, Pasay Patay. Pero meron akong theme song dyan. Memorize niyo tandaan niyo. They lie there and they die there. Are you one? Are you real? Pasay Gen. Ayan. They lie there. They die there. Yun. Ang katotohanan. Ay, nako. Joel Molino, PGH ng Pasay Hospital. Tama ka, Toto Kausing. Tiger Michael Gabriel. Tama. Perni Pinto. Perni Pinto. Tawagan mo si Au. Text mo. Kasi may angham mo dito, nabubulok na. Matagal na to para sa'yo. Kunin mo dito. Alam mo naman bahay ko. Dynamic Force. ISIG. Bilar. Ayun. Ay. Sabi niya, ayaw Bilar diha. Siwe, huwag ka na magpuyat-puyat dyan. Tulog na. Kontrapartido ata ito. Pete Kimson, good evening, Engineer Toto. Bahala ka. Ikaw rin nasasakit ang puso. Baka mamamatay ka sa stroke pag sumigaw ako sa idol mo. Dynamic Force. Ito si Erwin, nasar talaga ko kay Erwin, tolpo. Akala mo magaling. Ay, nako.
Kung talagang magaling ka, dapat alam mo ito, tinulungan mo ito mga taga-Pasay. Pastora Raelia, negosyo. O yun. Rizan, Joseph Alcantara, Marie Altura, yan dapat po tama ang may magkukomplain. Magsampa na kami ng reklamo, hindi ko palalampasin ito. Yan lang namang magagawa ko eh. Oh. At doon natin isasampa kasi hawak niya ang ulo ng mga piskal dyan. Bakit ako magsasampa dyan? Doon namin isasampa sa Department of Justice. Roylan Maylang, konsyal na dapat iboto sa Pasay Distrito 1, Richard Anderson, Tiger Gabriel, Jocelyn Sato, District 2, Jovita Balyao, Hector Bugat, Virginia Baby Sue, Ramon Yabot Jr. Sino, ano to ni Kwan? Ni Mayor Yabot, ni Monsieur Yabot sa Makati. Si Siok, good evening po, Katoto Kausing. John Ray Gargarita, maayong gabi. Panalo ka sa pagkasenador at Tony Toto Kausing. Sigurado yan kapag masali ka sa baluta. Sana masali tayo. Mountain Dew, tama kayo, Engineer Toto. Daisy Aplaska, Minda Gahi, from Rome, Italy. Stay safe, Dr. Toto. William Takud, good evening. Lorenza Mercurio, Maria Alboro, Edwin Ferrer Rodriguez, watching from Baguio, Katoto. Oy, maganda kapsat. Mukhang malamig yan. Gusto kong mamasyal sa Baguio para matanggal sa stress. Maria Altura, Augusto Consorte, Lily Rodota, Yoyong, Jagger Yarte, Apilo Shams Swipo, si Bugs, si Aling Marie, yan ang magbibigay isa sa inspirasyon ko. Ay naku, wala tayong patunguhan sa totoong kwento lang ha. Lahat ng politiko natin, wala, puro lahat mga masama. Kawatan, ang iba, kawatan na mamamatay tao pa. Yun ang brand ni Duterte. Sigurado ako kaya marami natatakot maging presidente si Sara. Kaya mas maganda pa siya i-impeach. Kaya lang, ano na naman ang mangyari pag siyang i-impeach? Sino ang haharang sa kay BBM kung i-impeach natin siya? Kailangan pati si BBM sipain din. Kita mo na mga pangbababoy sa budget. Ayoko na mahabaan ang kwento nito. Sa susunod ko nang ipag-itatalakay mga budget na pinagnanakaw ninyo sa PhilHealth, nililipat sa ayuda, nililipat sa mga flood control project. Sa susunod, nahingi ako ng consent, pagpayag mula sa GMA7, gagamitin ko po yung documentary ni Maki Pulido para ipakita ko lang kung saan talaga napunta yung mga flood control project ng lintek na mga yan. Bakit paborito ng congressman? Itong lugar na ito kay Congressman, Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, Aurelio Dong Gonzales. Nakala mo malinis na tao kung magtatanong sa Huadcom. Ito ang flood control project niya. Alam mo, flood control project niya, yung nilagay nila pang control sa flood, ay na-flood. Wasak. Jose Benite, Tony Kausing, good day po, dapat ang ayuda ibigay sa mga na-demolition sa Pasay. Hindi sa tao may trabaho. Alam mo, may trabaho ng mga, ay nako, may mga trabaho, nag-multor ka pa, Romualdez? Ay nako, o hanggang dyan na muna tayo. Magandang gabi po sa lahat. At ako may gagawin pa. Kaya maghanap buhay muna ako.